Ito, malalaking panangga to. Baka masira yung ating kutis mayaman. Nako po. Ano nangyari? Nakikita niyo po kung gaano po karami no, yung ating mga pasahero. Kasal sa baha mga boss. Kamusta mga boss? Nagluluto ko ngayon ng pritong tilapia mga boss. Tapos gagawa ko ng sausawan. Lagyan ko ng toyo, kamatis at sibuyas. Samahan nyo ako mga boss. Magluto tayo. Ito nga pala na ito. Pinainit ko na to mga boss. Itong aking maliit na kawali. Nakabili kami ng tilapia nung isang araw eh. Dalawa to, malaki. Ginabibili dito na malinis na siya. Ito ay malaking tilapia mga boss. Sakto lang yan. Buntot lang yung lumampas mga boss. Ito kasi yung malapit ha. Ano? Laki ano? Yung nagbakasyon kami sa Pinas, grabe. Napakamahal na pala ng presyo nitong isda na ito mga boss. Naalala ko dati nung ako ay mga elementary. Pumupunta lang kami ng Pantalan, nang babako kami. Ilang tawag sa amin noon sa Kalamba. Nang babakaw, ibig sabihin yung manghihinga ng isda doon sa mga dumadaong na bangka. Nagaling ng talim. Kasi maraming mga nasa bangka lang talaga na naiwan dun. So manghihinga ng isa, dalawa. Talagang maraming isda talagang huli. Kami ng mga pisang ko. Hindi lang naman kami nanghihingi, marami pang batang nandun. Siyempre tutulungan ng konti, di ba? Pinakamarami sa amin dati, bangus. Yung tinatawag na baklad. Oo, familiar kayo doon. Sa mga taga Laguna, alam niyo, yung baklad. Doon sila maraming alaga. Mura yung bilihan ng bangus sa amin. Pero dati, nung kami ay bata pa, elementary, halos ipinamimigay na lang yun. Tapos, napakamura ng kilo nun pagka bibilin mo. Hindi na peraso, maramihan na, tumpukan. Pero murang-mura. Eh ngayon, ang mahal na ng bangus. Nakain ako niyan, hito, kandule, martinico, tilapia, mamali. Ang tawag sa amin sa Kalamba, mamali. Pero ang tawag sa ibang lugar, big head. Yan. Paborito ko yan. Yung big head. Masarap doon, piprito mo. Tapos, sisigang mo sa bayabas. Diba? At sabayan ko na rin pala ng pagsasaing. Nagsaing na rin ako. Sa rice cooker naman to mga boss. Makamangamoy sa loob ng bahay, aming malansa. Sige mo tayo ng kandila. No flavor nito, candy apple.
Hindi ko pa sinisindihan, mabango na eh. Ayan eh. Ayan naman. Lagyan natin dito sa gitna ng lamesa. Nilalagyan ko ng konting suka para hindi mapanis yung sinain. Agad 2 oras. Yan ang binata ko galing yung hin. Ito, malakalaking panangga to. Baka masira yung ating kutis. Kutis mayaman. Biro lang. Wala namang sisirain eh, sira na. Ang ganda ng pagkakaprito ko, pakita ko sa inyo. Okay. Okay. Ang bango. Ito sa tabi. Linisin muna natin. Mabilis ang linis lang mga boss. Para hindi tayo mapagalitan ni Kumare. Ayan. Ito na yung ating pritong tilapia. Ito nyo naman yan. Ngayon gagawa naman tayo ng sausawan, kamatis at sibuyas. Magagayat ako mga boss. Kuhaan tayo sa sausawan mga boss. Pinino ko yung hiwa.
Ayos na to. Malasang malasa to. Malasa yung kamay ko eh. Ito na. Tingnan natin ang toyo. Ngayon, magpapatuwa naman tayo ng kalapati. Ay. Nako po. Ano nangyari? Ang init lang kanina eh. Umulan mga boss. Pero kailangan kong patukayin yung aking kalapati mga boss. Mananakbo ko dun. Dito ko lang lalagay yung camera ko, baka mabasa eh. Isa sila sa mga huling hinubupaan ng baha. Kaya pag mga ganitong panahon, pagkakataon, isinasama Kita niyo yung baha na sa likod niya, baha sa ikot ng buhay. May simbahan no? Lubog sa baha ang Barasogon Ayan, loob, oh. ng Malolos, Bulacan. Pero hindi nito napigil ang paghahanda para sa isang kasal. Hindi nakaligtas ang Barasogon Church dito sa Malolos sa pagbaha na nagsimula pa kagabi. Mas mataas pa raw. Malolos, Bulacan pala yung baha na yan mga boss. Pero bumaba na ito. Hindi naman ito first time at hindi rin first time na itutuloy ang kasal kahit ganito ang estado ng kahit pala binabaha yan, tuloy pa rin ang kasal. Imagine ko lang kung ano magiging itsura ng basang kasal. Oo nga, no? Panoorin natin. Ganito sa ikinasal. Kasal sa baha mga boss. Lumakas na naman ang ulan sa Cainta Rizal. May unang balita live si EJ Gomez. Yan, sa Cainta Rizal mga boss. Susan, ako, Ito yung mga nasa likod, oh. Mga motorista yan. Mas dumami ang mga stranded nating kapuso, mga riders at pasahero. Kita po ninyo sa aking likuran. Ang dami nila, oh. Riders, no, na pinipili Kumakaway pa. suungin yung baha dahil sabi nila mukhang hindi kakayanin ng kanilang mga motorsiklo. Tapos, eto po, Ito naman yung malaking truck. ang ginagawa po ng mga truck na dumadaan dito dahil sila ay nakakadiretso dito sa kalsada, nagsasakay po sila ng mga pasahero. Ayun, oh. Ayan, katulad po niyan. Nako, nakikita niyo po kung gaano po karami no, yung ating mga pasahero. Sige po, diretso po kayo. Liba sa malaki, nakakalampas dun sa baha. Ingat po kayo ha. Susan, yung baha dito no, sa kahabaan ng Felix Avenue, tila tumaas na naman at itong kalsada parang naging ilog na dahil iilan na lang talaga na sasakyan yung nakakadaan at halos motorsiklo, mga nagpapadyak or nagtutulak na lang ng kanilang mga bisikleta o ayan, pedicab, sidecar at saka mga taong naglalakad yung dumadaan dito sa kalsada.